Magandang araw po sa bawat isa na mga masugid na taga-subaybay sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Kayo po ay binabati ko sa ang dako man kayo ng mundo naroroon, lalong-lalo na yung ating mga OFW na kung saan ay nasa malayong lugar para lamang makakuha ng sasapat sa pangangailangan ng kanilang buong sambahayan. Ako po ay bumabati sa bawat isa sa inyo, ano man ang inyong kinalalagyan. Sa araw pong ito, isa lang po ang gusto kong iparating sa inyo, mahal po kayo ng Diyos. Tayo po muna sandali manalangin bago po tayo tuluyang mag-aral ng kanyang salita. Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, muli o Diyos kami ay nagpapakumbaba, sama-sama at nagkakaisang lumalapit sa harapan mo at humihingi ng tawad, anuman ang aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, lahat naming nagawang pagkakasala laban sa iyo o Diyos, sa isip, salita at gawa. Patawad o Diyos, linisin mo kami at hugasan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus upang malinis kami sa lahat naming kasalanan. Banal na Espiritu, ikaw ang maggabay at patnubay sa aming pag-aaral sa araw na ito sa pangalan ni Hesus. Amen. Napakahalaga po ng salitang pangangaral. Tatalakayin po natin sa hapon na ito na pinamagatan kong ipangaral ang pananampalataya. Alam po ninyo, ang pangangaral ng pananampalataya ay magbubunga ng kaligtasan sa sino man na makakarinig at maniniwala dito. Amen po. At ang ibig sabihin po ng kaligtasan ay pagtalikod sa kasalanan at sa kaparusahan nito. Yun po ang isang napaka-importanting kahulugan ng salitang kaligtasan. Kaya upang ang kaligtasan na ito ay makamit ng sino man, ay kailangan itong maiparating at maipaunawa doon sa taong nangangailangan ito. Sapagkat sinabi po ng Biblia na lahat tayo ay nagkasala at walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya nangangailangan po ng kaligtasan ang lahat ng sangkatauhan. Amen po. At ang pananampalataya naman ay makukuha mo sa pamamagitan ng pakikinig. Ngunit, paano ka makakapakinig kung wala ka namang nagtuturo o nangangaral? Kaya doon po pumapasok yung kahalagahan ng pangangaral tungkol po sa pananampalataya. Dahil after na maipangaral, mapapaniwalaan, ito po ay magdudulot ng kaligtasan doon sa mga taong tatanggap ng mga aral ng salita ng Diyos. Amen. Sa Roma chapter 13, verse 14, sinabi doon, ngunit papaanong tatawagan ng mga tao ang hindi naman nila sinasampalatayanan? Paano naman silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan? Totoo po yun. Ang karamihan, alam lang nila may Diyos. Naniniwala sila na may Diyos. Pero ang paraan kung paano magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, hindi po nila alam. Sapat na doon sa mga tao na pumunta sa simbahan, minsan nga, dumadaan lang, hindi pumapasok, sa labas lang, mapatapat lang sa kanilang pakiramdam, sapat na po yun. Ngunit hindi po yun ang nais ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, nangungusap po ang Diyos sa iyo. Sino ka man? Ano man ang kinalalagyan mo, ano man ang katayuan mo sa lipunan, sa negosyo, sa lugar kung saan nandoon ka, nangungusap ang Diyos. Lalo na kung ikaw ay isang mananampalataya na. Ikaw ay isang manggagawa na sa church. Ang Panginoon ay merong sinasabi sa pagkakataon na ito. Inutos ng Panginoon na mangaral ka. Mangaral tayo. Ako. Lahat ng tumanggap kay Kristo kailangan mangaral. Walang ibang isinabi ang Panginoon bago siya umakyat sa langit. Sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, humayo kayo at mangaral, ituro ninyong sundin ang lahat ng mga utos ko. Sinabi po yun ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Wala po siyang ibang sinabi. Hindi po tungkol sa relihiyon, kundi turuan sila ng tamang relasyon kung papaano mamuhay sa pamamagitan ng gabay at patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen ba? Napakahalaga po ng paghayo. Lalo na kung ikaw, kapatid, ay isa ng ganap na lingkod ng Diyos. Ang paghayo at pangangaral, mga kapatid, para maabot ang mga taong walang panahon, walang oras, at binabaliwala ang Diyos.
Ang mga tao sa siyudad ng Ninive ay nangaligtas noong ipangaral ni Jonas ang salita ng kaligtasan. Mababasa po natin yan sa Jonas chapter 3 verse 1 and 10. Saliksikin po ninyo ang Biblia sapagkat ang Biblia po ang siyang pinakaultimong batayan para sa matuwid na pamumuhay ng sangkatauhan. Amen po. Si Cornelio at ang buong sambahayan niya ay naligtas at nabautismuhan sa pangalan ni Jesus dahil sa pangangaral ni Pedro. Mababasa natin ito sa Gawa chapter 11 verse 14 hanggang 16. So ngayon, kinakausap ka kapatid ng Panginoon sa pagkakataon na ito sa pamamagitan ng mga talatang binanggit po natin. Nais ng Diyos na kung ikaw ay isa ng mananampalataya, isa ng naglilingkod sa church, kailangan mo kapatid na kumilos, gumawa ng hakbang upang maabot, ma-extend yung kamay ng Diyos doon sa mga taong hindi pinapansin ang paglilingkod o hindi nagbibigay ng oras at panahon sa Panginoon. At kung ikaw naman ay wala pang kinalalagyang church o anumang uri na simbahan, kapatid, kung merong lalapit sa iyo at magbibigay ng mensahe tungkol sa kaligtasan at tungkol kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, kapatid, huwag mo po itong babaliwalain at huwag mo po itong tatalikuran sapagkat sabi po sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang siyang kapangyarihan mismo ng Diyos para maligtas ang mga tao. Amen po. Maging ang Panginoong Hesus ay nagturo, nangaral at nahumayo. Mababasa po natin sa Matthew chapter 9 verse 35 hanggang 38, sabi po doon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayon at nagturo sa mga sinaguga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang mga karamdaman. Verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya. At sabi niya, nakita niya ito na sila'y mga lupaypay, parang mga tupang walang pastol o tagapangalaga. Verse 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin nga ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Kapatid, mga kapwa ko lingkod ng Diyos, sa pagkakataon na ito, magtulong-tulong po tayo. Saan ka mang church nandoon, isa lang po ang sinabi ng Panginoon, abutin natin ng mga tao. Ibahagi natin, ipangaral natin ang tungkol sa pananampalataya para sa kaligtasan ng mas maraming tao. Dahil pinagbayaran po ito ng Panginoon ng dugo at buhay. Kailangan po nating tumugon dahil sa mga huling araw na ito nakikita na natin ang mga palatandaan ng nalalapit na pagwawakas. Kaya dapat po na mag-double time po ang bawat mananampalataya. Kaya sa oras na ito, bayaan mo kapatid, na kung ikaw man ay isang mananampalataya na isa ng church goer, isang church leader, kailangan po nating magtulong-tulong upang abutin ang lahat ng ating mahal sa buhay, lalo na yung ating pamilya. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, tayo po isang dali muli na yumuko upang tanggapin ng Panginoon para makakilos siya sa buhay natin. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama, sa oras na ito, ako'y lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, humihingi ako ng tawad sa iyo sa mga nagawa kong pagkakasala laban sa iyo. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso mula ngayon at magpakailanman at ikaw na ang maghari sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung ikaw ay sumunod sa pananalangin, purihin ang Diyos. Dahil sabi ng salita niya, Juan 1:12, lahat ng tumanggap at nanampalataya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapatid, magpatuloy ka sa pakikinig, paghahanap ng salita ng Diyos at manatili ka kung saan ka nilagay ng Diyos na church upang lumago ang iyong pananampalataya at marami ang maabot sa pamamagitan mo. God bless po sa inyo at muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Morgan ng JCSJO Batasin Outreach, Taytay Rizal. God bless po.